Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga Muslim, ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang pananaw, kuro-kuro, opinyon, at pag-unawa sa buhay. Hindi pare-parehas. Kaya iba-ibang mukha eh. Kasi hindi pare-parehas. Di ba? Abdul Aziz Efre, tanungin kita. Paano mo maipapaliwanag sa buhay ang tunay na tagumpay? Kung ikaw tatanungin. Tunay na tagumpay yung siguro nakakapag yung sa yung may yan na tapos ka ng bugasya. Kunin mo siya. Makatapos ka ng abugasya. Tapos naging presidente ka ng Pilipinas. Mashallah. Ka ng pag-aaral. Maging presidente ka. Yan. Yan kasi ang ipinamulat sa atin ng mga magulang natin, 'di ba? Yung para matagumpay ka, ganun, nandun ka sa tuktok, ikaw ang tinitingala. Okay, yan yung sayo. Maganda yung sa kanya kasi tanungin natin ng iba. Ikaw bro, si Abdul Rashid, ano ang palagay mo sa tagumpay? Tagumpay, yung pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa akin. Kasi nung hindi pa ako Muslim, naghahanap ako ng kaalaman, pero dito ko nakita ang tunay na tagumpay sa Islam. Oh, mashallah, sana all. Ganda pakinggan, ano? Pero teka lang, sinasabi mo yan sa'yo kasi Muslim ka. Paano kami halimbawa, mga Kristiyano, mga Hudyo, hindi ba kami matagumpay? Ha? Sa amin nga ang kapangyarihan eh. Power namin ng NATO at saka United Nations eh. Kahit anong gusto namin gawin, kaya namin. Kami pa ang may-ari ng Miss Universe. Sa mundo lang yan, Ustad. Sila pa ang may-ari ng AGT. Sa mundo lang yan. Oh, pakinggan. Dito lang yan sa? Mundo. Sa mundo. Sa kabilang buhay, Talunan siya. pakinggan nyo yan, mga kababayan ng mga Kristiyano. Tingnan nyo yan. Dito lang daw yan sa mundo. Okay, hanap pa tayo ng ibang sagot. Tunay na ligaya. Sino ang hindi mahilig ng ligaya? Itaas ang kamay. Ba't mo siya tinuturo? Tinataas ko sino ang naggusto at sino ang ayaw ng ligaya. Ha? Minsan lang makararas ng ligaya sa loob ng isang taon. Ha? Merong ganun? Be specific. Anong ligaya na isang taon lang dumadaan? Meron yon? Hindi, baka meron siyang nararanasan na ligaya na isang taon. Ha? Hindi nga. Patunayan mo sinasabi mo, bro. Okay. Ligaya at tagumpay. Ito yung bawat isa na hinahangad natin. Tama, hindi? Tagumpay at ligaya. Sinong ayaw niya ng tagumpay at ligaya? Itaas ang kamay. Wala. Gusto natin na maging matagumpay at laging maligaya. Kaya may sinasabi na kitab na sinulat na, La tahzan. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong malungkot, pero teka lang, bakit minsan hindi natin maiwasan na nalulungkot? Walang pera? Anong dahilan? Bakit ikaw malungkot? Ha? Ha? Walang pera? Walang asawa? Walang duwaya? Walang love life. Yan, totoo yan, hugot ha. Ano pa? Walang kotse?
Wallahi mga kapatid, yung mga sinabi nyo, hindi yan ang sukat na tunay na matatagpuan ng ligaya. At ganun din ang tunay na tagumpay. Sa totoo lang. Prangkuhan ito. Kaya nga tinatanong ko sa inyo na may iba-ibang pananaw. Maganda yung sinabi kanina ni Abdulaziz Erfe na sabi niya, ang tagumpay ay maging presidente ka sa Pilipinas. Ano ngayon kung naging presidente ka sa Pilipinas, sa bandang huli ikaw ay nakulong? Di ba bro? Marami na naging tagumpay, ang bandang huli, hindi pa siya namatay, dito pa lang sa mundo, pinagdaanan niya ang hirap na nagawa niya. Naging kasalanan niya sa taong bayan. Ano ngayon kung naging presidente ka, pero nung patalsikin ka, nakadaan ka sa Pasig River? Ano ngayon kung naging presidente ka, pero gusto mong lumabas, pero mismo doon sa dati na sila ay mga ikaw yung may power doon, hindi ka nila pinapalabas ng bansa. Dahil may court order na ban list ka, hindi ka pwedeng umalis. Mga kapatid sa pananampalataya, tagumpay na bawat isa na hinahangad natin. Ang tunay na naghahangad ng tagumpay, tandaan, wala yan dito sa mundo. Pero, dito ang daan. Kasi hindi ka pwedeng maging matagumpay kung hindi ka dadaan sa mundo. Di ba? Katanungan natin kanina, bakit kung may ligaya, may lungkot? Kasi normal sa tao na may lungkot. Dahil hindi mo yan masasabi na tao na wala siyang lungkot. Si Adam, alayhi salatu wasalam, nung nandoon na siya sa paraiso, kausap niya ang mga anghel. Nakita niya ang lahat ng naimul janna, ang lahat ng nandoon sa paraiso. Pero minsan siya ay nalulungkot dahil wala si ligaya. Abdulaziz. Hindi ganap ang tunay na kaligayahan dahil mga kapatid, tandaan ang mundong ito. Ang lahat ng lungkot, lahat ng tagumpay, lahat ng biyaya na ipinagkaloob ng Allah na nararamdaman at ang saya dito sa mundo, 1% lang. Sa araw ng paghukom, 99% nandoon lahat. Ang tunay na ligaya, ang tunay na mga hapdi o ang tunay na anumang mga pinagdadaanan. 1% lang ang nandito sa mundong ito. Natandaan nyo minsan yung kwento ko ay tungkol kay Bahlul al-Majnun na nung siya ay challenge niya si Harun al-Rashid na si Bahlul lagi siya nandoon sa libingan. Bro, mga kapatid, ang sarap minsan siguro sa taglamig muwag ngayon kasi tag-init. Yusuf de Leon, di ba? Natatandaan mo nung pumunta tayo sa Umul Hamam, sa Makbara. Natatandaan mo yun? Umul Hamam, sa Makbara, sa libingan, sa sementeryo. Hindi ko alam, bakit yun din ang na-project namin noon na in-invite ko sila sa bahay, nagtahajud, nagkainan. Kinabukasan, after Fajr, pumunta kami sa Makbara, sa libingan. Kung sino ang gustong tignan niya ang tunay na tagumpay, pumunta siya doon sa libingan. Makikita niya at may papaliwanag niya sa sarili niya na nasaan nga ba ang tunay na tagumpay. Alam niyo, ang lahat ng mga nasa libingan, hindi nila natapos ang gusto nilang gawin dito sa mundo. At kung pwede lang sila makapagsabi, kung may babalik ko lang. Si Bahlul, lagi siya nananatili doon sa sementeryo. At nabagsagan na siya ay Majnun, si Raulo. Kasi bakit ka lagi nandyan? Pinagsabihan ni Harun al-Rashid, Ya Bahlul al-Majnun, bakit ka nandyan? Itong mga tao ang sinasabi nila sa'yo.
Sabi ni Bahlul, Harun al-Rashid, tingnan nyo, isang hari sa oras niya, sa kapanahunan niya. Sinabihan niya, wallahi, ako ang Majnun, ikaw ang Majnun, sabi niya kay Harun al-Rashid. Ngayon, ikaw sabihin mo yan sa isang mayor, sa isang konsyal, sa isang gobernador, ikaw ang siraulo. Sabi ni Harun al-Rashid, bakit? Bakit mo nasabi na ako ang isang Majnun? Nawawala ng isip. Sabi niya kasi, yang kaharian mo, aalis at aalis ka dyan. Maluluma at maluluma yan. At hindi panatilian ang lahat ng anumang saya dyan. Wallahi napatingin si Harun al-Rashid. Sabi niya, ito yung tao na sinasabi nilang si Raulo. Siya yung tao na wais. Bahlul, dagdagan mo pa. Ano pang sinasabi mo? Napagising mo ako at napukaw mo ako sa sinasabi mo. Bakit sabi niya, ano ba ang tunay na tagumpay? May kapangyarihan ka? Isang hari ka? Sabi ni Harun al-Rashid, sige, magtanong ka, maghiling ka, bibigay ko. Sabi niya, sige, papatunayan ko na tunay na makapangyarihan ka. Tanong ko sa'yo. Pag dumating ngayon si kamatayan at sabihin niya na kukuhanin ka ng buhay, handa ka ba? O papahayag ka ba? O kaya mo bang sabihin sa kanya na huwag mo ako kukuhanan ng kamatayan? Huwag mo ako paslangin? Sabi niya, hindi. Hindi ko kaya yan. Sabi niya, Idan, wala kang kapangyarihan at hindi ka hari. Kung ako makapasok sa imperno ng Allah, kaya mo ba na ikaw mapigilan ako na hindi ako makapasok sa imperno at mapunta sa paraiso ng Allah? Sabi niya, wallahi, hindi ko rin yan kaya. Ibig sabihin, ang tunay na kapangyarihan mo, tagumpay mo dito sa mundo, panatilian lahat yan at hindi yan makatotohanan. Nagising si Harun al-Rashid sa tunay na tagumpay. Mga kapatid, ang ligaya, saya, at tagumpay ay nasa tao. Kung paano niya ibalanse at maging kontento sa kanyang buhay. Hindi yan nakikita sa sukat ng yaman, sa lupa, kapangyarihan, at dami ng inyong angkan. Dahil ang lahat ng ito ng mga nabanggit natin ay lilisanin natin. Mawawala. Subhanallah, nakakamangha minsan si Sheikh Saleh Al-Uthaymin sa kapanahunan niya, Mufti Al-Mamlaka, way back 20 years ago. Bago lang, 20 years ago eh. Na ilang taon na kayo dito, yung iba sa inyo, 20 plus, di ba? Ako nga, 12 years na ako dito. Tapos, tinanong siya ni Malik Abdullah. Mayroon siyang mas'ala, mayroon siyang ipapatanong. Sabi niya, papuntahin dito ang Sheikh. Mayroon akong tanong sa kanya. Mashghul si Sheikh Saleh Al-Uthaymin. Sumusulat, nagbabasa, nagle-lecture. Gusto niya araw at gabi, ba'dal maghrib, ba'dal fajr, ba'dal asar. Nandyan ang mga estudyante niya. Ang mga estudyante niya mula Madina, mula Najd, mula Jeddah, lahat ng buong ng mga lugar na pupunta ang mga estudyante. Dahil sa pagmamahal sa Islam at kaalaman. Na iba't ibang tribo ng mga Arabo at iba-ibang nasyon. Hindi lang mga Saudi, iba-ibang nasyon. Mga European, American, at pati na rin ang mga Asian. Hindi siya nakarating. Sabi niya, hindi ko kaya. Sa pakisabi niyo sa hari, hindi ko kaya. Dahil mashghul. Kung siyang may kailangan, di ba? O di siyang pumunta. Allahu Akbar. Isang maalam na walang yaman, ngunit may taglay na takot sa Diyos, siya ang nagsabi sa hari kung sinong may kailangan, siya ang pumunta. Sa pagpapakumbaba ng hari, siya ang pumunta. Nagtanong siya at ipinaliwanag ang mas'ala. Nung ito'y nasagot niya, nakita niya ang bahay ni Sheikh. Napakaliit, luma, hindi gaano kaganda. Wala kang makikita na pag nakita mo, parang gusto mo matulog, parang gusto mo magstay, parang na-appreciate mo yung isang bahay. Sabi ng isang hari, Sheikh, di ako papayag. Saan ba dito kung ayaw mo dito umalis sa bahay mo dyan sa malapit dyan, ipapagawa kita ng malaking building,
at para sa mga estudyante mo at ikaw at paggagawin ko, mas maganda pa kaysa sa dito. Sabi niya, Yang Malik, hindi na kailangan. Sabi niya, bakit? Kasi mayroon na akong kasr. Mayroon na akong kaharian. Nandyan sa labas. Nagtaka si Malik. Abdullah, tignan niyo daw dyan. Bakit siya lang ang may alam sa sinasabi niyang kaharian niya? Wala tayong nakikitang kaharian dyan. Lupa yan lahat. Disyerto. Pinuntaan ng mga tao niya. Sabi nila, Ya Malik, wala kaming nakita. Sabi ni Malik, Abdullah, wala nakikita doon. Anong sinasabing mo meron? Sabi niya, meron. Ang kasya lang doon sa kaharian ko ay ako lang. 4 na dulo. Satisfied na ako doon. Kaya ito dito sa mundo, nagpupursigi ako na sumulat at magbasa at magturo dahil ang mundong ito ay lilisanin ko. Nayakap ng isang hari. Mga kapatid, si Malik Abdullah, noong siya ay namatay, o si Malik Fahad, bago pa namatay si Malik Abdullah, si Malik Fahad namatay din, pero isa si Malik Abdullah na may isa o 3 mga Japanese, mga Amerikano na nag-Muslim. Nagpalibing siya dyan sa cemetery na public cemetery. Isang hari. Alam niyo kung saan matatagpuan yung public cemetery na yun? Dyan sa Bata, yung unaan niya. Anong tawag yun sa cemetery na yun? Sa Bata? Dira? Ha? Doon lang siya, bro. Minsan, pag pumupunta tayo ng Haraj, di ba? Sino pumunta sa Haraj? Doon. Nadadaanan mo lang yun doon. La ilaha illallah. Anong tunay na tagumpay, mga kapatid? At ang tunay na saya at lungkot? Ito ang mundo. Minsan, malungkot. Pero isipin mo, darating din si ligaya minsan. Minsan may saya, minsan ganun. Ganyan kasi ang buhay. Umiikot yan. Kung may tao sa atin na mga Muslim na minsan ay nagkukulang sa sarili niya, na mayroon siyang mga hinagpis, mga lungkot, pinagdadahanan, hirap sa buhay, bro, sister, simple lang, bisitahin mo lang ang isang hospital. Itanong mo kung sino yung mga tao na nandyan, kung gaano sila ka-impluensya at mayaman, pero hindi makagalaw at hindi makain ng gusto niyang kainin. At kung makapagsabi lang at mabibili niya ng kanyang pera at impluensya na makagalaw, makalakad at makakain, bibili niya. Pero ikaw na ito na nandyan, na nakikinig, may problema doon sa kumpanya mo, na pagsabihan ka, nasaan tayo para hindi tayo tunay na magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam natin, ang mundong ito, bago tayo likahin, lahat ay tapos na. Hindi ba? Napakasaya na napakagaan ng buhay ng isang Muslim, bro. Alam nyo ba, dito daw sa mundo ay may paraiso? Bago yan, Ustad, ah. Ha? Jannatain. Mga kapatid, dito sa mundo, ang tunay na mga mananampalataya na matakutin sa Allah, na may tunay na pagmamahal sa Allah, nararamdaman nila ang kapinatagan, katiwasayan, katahimikan na parang paraiso dahil sa paggawa ng mga kabutihan. At pagsamba sa Allah at pasasalamat sa Allah. At pag-aaral at pagtulong sa kapwa. Kaya tayo, minsan, bakit may mga gusto natin tapos hindi tayo na-success? Ha? Kaya ko to sasabihin kasi nagpabaksin ako, maski wala pa kaming tasre. Isa dito, 2 dito. Same last year, ganun din last year, last year, nag-hatch din kami pero hindi rin kami natuloy. At ngayon na naman, mag-a-attempt na naman. Malungkot.
Maraming nagre-reklamo. Ustad, nauna yung pangalan namin dyan. Ustad, nung Ramadan pa, nailista na kami dyan. Ustad, anong nangyari? Bakit yung number ko, mali yung number na naibigay? Yung cellphone number, mali, kaya pala hindi ako makontak. Yung ikama number, yung 5, naging 7. Kaya hindi rin ako makontak. Bakit ganun? Ikaw last year, gustong-gusto mong mag-Hajj, hindi ka nakapag-Hajj. At ikaw may mga hinagpis na nakit. Ustad, ang lungkot ko. Ustad, bakit ganon? Ustad, bakit ganon? Mas nauna ko pang ibigay yung papel ko. Tamang-talang yung sinabihan ko ng kaibigan ko, uy, magpasa ka dun. Kasi baka makapag-Hajj ka. Nauna na ako nag-pass, pero siya na nahuli. Bakit siya ang mayroon na tasre? At siya pa ang nakapag-Hajj. Ako ngayon, Ustad, nandito ngayon. That is what we call qadr. Wa kulla shay'in maktubun biqadar. Napakasarap ng buhay ng isang Muslim, bro. Wallahi, kung tayo ay atin lang iisipin mabuti. Pag ninila-nilayin natin ang saya ng buhay ng isang Muslim. Dahil siya ay tanggap ang anuman ang dumarating sa kanya. Sino sa inyong buhay na hindi niya tanggap ang mga dumarating sa kanya? Natawa ko minsan dun sa story kay hadith sahih, bro. Hadith sahih. Sa pag-usap ni Adam at kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Lianna Musa kalimullah wa Adam awalul anbiya. At kilala niya si Musa, kilala niya si Adam. At ganun din si Adam. At sinabi niya, ikaw si Musa, kalimullah, nakakausap mo ang Allah. Sabi niya, at ikaw din pala si Adam, Abul Bashar, ikaw ang pinanggalingan ng sangkatauhan. At ikaw ang naging dahilan kung bakit tayo ay nakalabas ng paraiso. Dahil sa pagsuway mo, na huwag kayo lumapit doon sa isang puno. Sabi niya, ikaw din pala si Musa. Nakalimula na nakakausap mo ang Allah. Ano ang bansasabi mo at palagay mo, Musa, sa paglikha ng Allah? Hindi ba ito ay lahat ay magtubun biqadar? Lahat ito ay sinulat at kagustuhan ng Allah. 50,000 taon bago pa ito mangyari, ipinasulat na ang lahat. Sabi niya, oo. Ngayon, sisisihin mo ako sa isang bagay na nakasulat na pala, na nagawa na at nangyari. Anong punto rito, mga kapatid? Hindi dahil tapos na ang lahat, ihinto na tayo at hindi na tayo gagawa. O di kaya ay hindi mo na gagawin, ano yung dapat mong gawin? Huwag kang mawala ng pag-asa. Sasabihin ko to sa mga gustong mag-Hajj na matuloy man tayo o hindi. Insya-Allah, kung totoo at dalisay ang puso natin, Brother Ali, maisusulat na ang magandang niya natin. What matters is our intention. And this is Islam. Ano ngayon kung nakapag-Hajj ka at mag-ingat kayo na mag-Hajj? Kayo na nakakuha ng permit. Ano gari, mata na makapag-Hajj ako din. Kataluan ako iran sa inyo, dami at tiruakan rood na ngarana ka na si Juan. Haji Abdullah. Dati pangalan ko na Abid, hindi na Abid. Abdullah na ngayon. Mabuti nga, ikaw si Abdullah at ikaw si Abid, ginawa mong Abdullah. Ang masaklap, yung mga iba dyan, Abdullah na ang pangalan niya, mayroon na siyang bagong nickname. Bro, Abdullah, ikaw si Abdullah, hindi. Just call me Abid. O ikaw si Farouk, bro. Ikaw si Farouk, no. Call me Froxy. Ikaw si Froxy. Oh, ganda ng pangalan mo. Kapangalan ni Propeta Muhammad. No. Just call me for short, Mox. Si Mox. La ilaha. Mox. Relayo nga pagari ko. Kaknabas kay di ka sa niteron. Kataon na kanabang ngalan ka na si
Muhammad, kasi Muammar. Kaibigan ko yun. Yung dating pangalan mo ng Muslim na kaaya-aya at ibinigay sa iyo ng iyong mga magulang at yun ang dapat, binabaliktad natin na gusto natin maging sosyal at pangalan natin na binabago pa. Bakit kaya, bro? Ha? Said? Anong tausog? Pauso. Hindi tayo nawawala sa pauso. Mga kapatid sa Islam, wallahi, sinusumpa ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit anuman ang buhay natin dito sa mundo, na itong buhay natin, sandali, may dumating pala, no? Itong buhay natin dito sa mundong ito, napakaikli at pagyamanin natin na lahat ng mabuti na natitirang buhay natin ay gamitin sa tama at makontento tayo sa ibinigay ng Allah. Huwag na huwag kayong mawalan ng pag-asa sa anumang nagawa nyo sa sarili nyo. Nagkamali kayo, nagkasala kayo, lumapit kayo sa Allah. Isang pangitain ng isang Muslim na mahal niya ang Allah at mahal siya ng Allah, pag nagkasala ay nagbabalik loob agad at guilty siya. Guilty siya. At nasaktan siya at nagsisi siya. Pangitain na mahal ka ng Allah. Ang mahirap, yung gagawin mo pa uli at hindi ka magtatawba at para kang masaya sa ginawa mo. Ganun din ang lungkot at hinagpis at anumang pinagdadaanan mo, isipin mo ito ay biyaya sa iyo ng Allah para ikaw ay mapalapit sa Kanya. Kaya kung sino man, sister, bro, na tayong nag-hajj ngayon, nagpa-vaccine na kami kasi matuloy man o hindi, at least protected kami. Ali, nagpa-vaccine ka? Martes, pwede pa yon. Sige, alhamdulillah. Kasi yung iba nagsilabasan na ngayong araw. Wow. Ang nakakapagtaka kasi sa atin, bro, yung sa atin kasi, sa Simalo Riyadh, ang karamihan doon, family. Pamilya. Ilan lang kayo ng mga bachelor. Di ba? So, ibig sabihin, out of 150, ang kinuha lang nila ay less than 10. Kukunti lang. So, inshallah, may pag-asa pa. Isusulat ng Allah ang anong nandito sa puso at ang ating mabubuting mga gawain. Pagpalain kayo ng Allah. Biyayaan kayo ng Allah, mga kapatid, sa patuloy na pagpunta ninyo, pagpursige dito, pag-aaral sa Islam. Alam natin ito, may natutunan tayo o wala. Nandito tayo sa lugar na kalugod-lugod sa Allah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.